Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nakatakdang ilabas ng Commission on Elections sa COMELEC ang Digital Voters ID sa 2025 elections. Pero paglilinaw naman ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, limitado lang dito para sa mga botante sa ibang bansa. Magsisilbi itong alternatibong ID para sa mga overseas voters na walang Philippine passport o Seafarer's Identification Record. Sa ngayon, isinasapinal pa ng COMELEC ang guidelines hinggil dito. Paalala naman po ni Garcia, maaaring kunin ang mga digital ID sa mga embahada at konsulada ng Pilipinas sa ibang bansa. Sa ibang balita, pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng impounding process ng Upper Wawa Dam dyan po yan sa Rodriguez, Rizal. Ayon po sa Pangulo, malaking tulong ito sa supply ng tubig hindi lamang sa lugar, kundi maging po sa buong Metro Manila at mga karatig na probinsya. Dahil sa proyekto, inaasahang dadami ang supply ng tubig sa 438 million liters kada araw. Mula po yan sa dating nasa 80 million liters. Target na maging fully operational ang Upper Wawa Dam bago matapos ang 2025. Samantala, alamin naman natin ang iba pang balita kay Julius Pakot ng PTV Davao. Mayong adlaw, gi-issuehan og warrant of seizure and detention sa Bureau of Customs Port of Cagayan de Oro ang nakuhaan nila og 350 rims sa undocumented nga sigarilyo sa Barangay North Poblacion sa Ginsiliban, Camiguin. Kinitugod sa paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act subay sa National Tobacco Administration Rules and Regulations. Gibarabanang ana sa 280,000 pesos ang kantidad sa mga sigarilyo. Sukad Mayo 2024, mobalor na sa lapas 25 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpiska sa mga otoridad subay sa gipahugtan nga anti-smuggling operation sa Northern Mindanao ug kasigbit nga mga lugar. Samtang gikalipay sa Protected Area Management Office sa Sarangani Bay Protected Seascape kon PAMO SBSPS. Dihang nasiplatan ang mga dolphins o whales nga naglangoy-langoy sa baybayon sa Sarangani. Kiniatol sa pag-deploy nila og signage buoys sa mga piling strict protection zones. Dinhi nakita ang napulok ang mga nailhan nga spinner dolphins og 5 ka mga dwarf sperm whales sa mga baybayon. Sumala pa sa natalang record sa PAMO SBPS. Ulahing nakita ang dwarf sperm whale sa baybayon ni adtong tuig 2016 pa. Nagsilbi kining pahinumdom sa kamahinungdanon sa pagpaligon sa marine conservation o sa pagpaningkamot, sa pagpanalipod sa ilang Pinoyanan. Tinaagi silang mga polisiya sama sa pagundang sa paggamit og single-use plastics o sa pagbutang og voice markers. Nang hinato-usab ang mga buhatan nga magdugay sa mga lugar ang mga ipangbutang nga mga signage nga magsilbing tibailhan sa pagpreserba sa mga species nga makita sulod sa maong protected area. Og mao kadtong mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao, ako si Julius Pakot. Mayong adlaw. Maraming salamat, Julius Pakot. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.